Ayan, para po sa ating mga bisita, sa ating bagong dalo, at sa ating pong lahat, nasan yung Zoom? Sa mga nasa Zoom, nandun. Kunyari, nakikita ko. Nasa Zoom, nasa Facebook, ako po si Kuya Jordan, at ako po yung magtuturo ngayon. So, yun po. Handa na po ba tayong mag-aral? Parang mahina pa. Handa na ba tayong mag-aral? Sige, tignan nga natin kung handa na talaga kayo. God is good. Wow, handa nga. Isa pa po, God is good. All the time. Mabuti ba ang Diyos? Amen? Mahabagin ba ang Diyos? Nagpapala ba ang ating Diyos? Parang Nagpapala ba ang ating Diyos? Parang hindi kayo masaya. Amen. Nagpapala po ang ating Diyos. Nagdidisiplina po ba ang ating Diyos? Wow, parang gusto niyo talaga ng disiplina. Ito po, nagsasawa ba ang Diyos? Isa pa po, nagsasawa ba ang ating Diyos? Yan po, tapos na po tayo. Hindi, mahirap po talaga siyang sagutin. Nakakagulat siya. Nagsasawa ba ang Diyos? Mahirap po siyang sagutin, ng basta-basta. Pero lalo na sa panahon natin ngayon, sa kapanahonang ito na mas isinusulong yung mga katuruang mapagmahal ng Diyos. Kaibigan natin ng Diyos, nagpapala ang Diyos, mahal ng Diyos ang makasalanan. Tama po yung mga katuroang ito. Wala pong mali doon sa mga katuroang iyon. Pero hindi po ito yung kumpletong larawan ng relasyon ng Diyos sa tao. Ngayong araw po na ito, pag-aaralan natin yung isang paksa na hindi natin madalas naririnig. Siguro dahil hindi siya nakakapagpatunaw ng ating puso, hindi siya nakakiliti ng ating mga tainga, hindi siya nakakapagpagaan ng ating pakiramdam. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay pinamagatang Diyos na nagsasawa. Ito po yung ikatlong bahagi ng pagpapatuloy at pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ng Malakiyas. Sa mga ngayon lang po nakadalo, nung dalawang linggo po na nagdaan, pinag-usapan, sinimulan na po nating pag-aralan ang aklat ng Malakiyas. Ito po ay yung pagsasaway ng propeta sa mga Israelita sa paulit-ulit nilang pagsusuwail kay Yahweh. Hindi lamang doon sa panahon na yon kung kailan nila siya sinasaway. Actually, sinasaway ng propeta ang mga Israelita. Simula pa doon sa 2,000 taon na nagdaan sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga ninuno, na paulit-ulit nilang sinusuway ang Diyos. At kung tutuusin, parang last demand letter ng Panginoon para sa mga Israelita. Nagsawa nga ba ang Diyos? Nagsawa ang Diyos. Hindi katulad ng pagsasawa nating mga tao na ayoko na, suko na ako. Hindi po. Nagsawa siya sa kaparaan ng naisagad ang tiyaga ng Panginoon. Naisagad ng mga Israelita ang tiyaga ng Panginoon sa kanila sa pagtutuwid, sa pagpapaalala. Sa pangyayaring panahon nga po na ito, sa katunayan, matapos po yung Malakiyas, matapos ang demand letter na ito, hanggang sa bagong tipan, 400 taon ang nagdaan na hindi nila narinig ang tinig ng Diyos. Hindi sila kinausap ng Diyos. Ganun po yung nangyari sa Israelita. So, alamin po natin, bakit nagsawa ang Panginoon sa kanyang bayan? At
Ngayong araw na to, mangyayari ba yun? Kaya bang mangyari yun sa ating mga buhay? Sa ngayon? Yun po nilalagyan na natin ng nagsawa. May tala po sa Biblia na nagsawa ang Diyos sa kanyang bayan. At ito po yung pag-aaralan natin sa araw na ito. So, kapit lang po. Nandyan pa po ba kayo? Baka iniwan nyo na ako. Yan, kapit lang po. Kung nandyan pa kayo at kaya nating basahin ang ating unang parte ng ating teksto sa umagang ito, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At nalulugod siya sa kanila. Tinatanong din ninyo, nasaan ang Diyos ng katarungan? Nagsawa po ang Diyos. Nagsawa po ba ang Diyos sa kanyang bayan? Ano pong sabi? Sawang-sawa. So, medyo makakahinga na tayo pagka tinanong tayo, nagsasawa ba ang Diyos? Sa konteksto pong ito, nagsawa ang Diyos sa kanila. Bakit? Posible bang sagarin ng tao ang tiyaga ng Panginoon? Ano ang ginawa ng mga Israelita upang magsawa ang Panginoon sa kanila? Aalamin po natin sa araw na ito, ano ba yun? Iisa-isahin natin, ano ba yung sinabi nila? Napag-aralan po natin, yung una, hindi nila pinarangalan ang Diyos. Ikalawa, tinuro po yun ni Elder Eric, yung hindi nila pinarangalan ng Diyos. Pangalawa, nilapastangan nila ang tipan. Yun po yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. At ito po, sa puntong ito, pinaratangan nila ang Diyos. Hindi po ito isang beses lang, hindi po ito sa pagkakataon lang na ito. 2,000 taon po yung worth, 2,000 years worth, na paulit-ulit na hindi pagpaparangal, paulit-ulit na paglapastangan, paulit-ulit na pagpaparatang sa Diyos. At yung una po na sinabi nila, tingnan po natin kung ano yung pagpaparatang nila sa Diyos. Bakit nagsawa ang Diyos sa kanila? Doon po sa binasa natin, ang una, binaluktot nila ang katotohanan ng katarungan ng Diyos. Posible ba itong sinabi ng mga Israelita? Posible bang mangyari itong sinabi ng mga Israelita? Yan, sabi dyan, sinasabi niyong mahal ni Yahweh ang mga gumagawa ng kasamaan at nalulugod siya sa kanila. Posible po ba ito? Pagka sinuri natin yung isang pangungusap na to, posible po ba ito? Parang ang hirap pagsamahin sa isang pangungusap, Yahweh, kasamaan, tapos nalulugod. Posible po ba to? Hindi, di ba? Parang may mali. Actually, mabigat siya, masakit siya para sa Diyos. Na sinasabi nila na ang Yahweh, nalulugod siya sa mga gumagawa ng kasamaan. So, ang kausap po dito ng propeta ay mga Hudyo. Aral sila sa kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos. Alam nila na ang Diyos ay banal, simula pagkabata. Mga magulang nila, mga ninuno nila, yun yung alam nila. Alam nila, banal ang Diyos. Alam nilang galit ang Diyos sa kasamaan. Actually, ang kabayaran ng kamatayan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam nila yun. Kaya nga sila naghahandog. Kaya nila ginagawa yung mga pag-aalay. Dahil alam nila na galit ang Diyos sa kasamaan. Ano pang alam nila? Alam nilang ang pagpapala ay dulot ng pagsunod sa Diyos, ng pagsunod sa Kanya. Ngunit paano nakapaglaro sa isip ng mga Israelita yung ganitong pangungusap? Tapos naging katotohanan ito sa kanila, meaning lumalabas ito sa kanilang mga gawa. Gaya ng mga naituro before, nag-aalay sila ng mga hindi nararapat na alay. Alay na pilay, alay na ninakaw. Naging ganon yung kinagawian nila. Bakit? Kasi ganito na yung
pananaw nila, yung pagtingin nila. So ano yun? Ano yung sinasabi ng mga Israelita dun sa pagsasabi ng statement na yun, ng pangungusap na yun? Baluktot na pagkaunawa sa pagpapala ng Diyos. Sa panahong iyon po kasi, as background, ikinukumpara ng mga Israelita yung sarili nila dun sa mga bayang nakapaligid sa kanila. Na pagkatapos po ng kaharian ng Babylonia, sila po ay napailalim na sa sa kaharian ng Persian Empire. Hindi po mga sumasamba ito sa Diyos. Ibang Diyos po yung sinasamba ng mga ito. So, tinitingnan nila, itong mga hindi sumasamba na ito, parang pinagpapala pa sila. Tanyag sila. Sila yung pinakamalaki, kung hindi ako nagkakamali, nung panahon na yun, sila yung pinakamalaking kaharian. Tanyag sila. Marami silang ari-arian, marami silang material na bagay, at parang hindi sila pinaparusahan kahit sila'y hindi sumasamba sa Diyos. So naghaka-haka sila at inakala nilang iyon ay pagpapala. Binaluktot nila yung pagpapala ng Diyos. Binaluktot nila yung pagkaunawa kung paanong nagpapala ang Diyos na masama sila pero pinagpapala pa rin sila ng Diyos. Binibigyan pa rin sila ng ari-arian, binibigyan pa rin sila ng material na pagpapala, masaya sila. Pero, yun nga ba yung pagpapala? Binaluktot nila yung pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos ay galit sa masama. Gaya po nung sinabi natin kanina, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binaluktot nila, actually, ang sinabi nga nila, mahal ni Yahweh, nalulugod si Yahweh sa gumagawa ng kasamaan. Maling-mali po. Maling-mali. Baluktot na baluktot. Bigla yung mga aral na natutunan nila. Ikatlo, baluktot yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Baluktot po dahil, yun nga, pinagpapala, tapos sumusuway. Ang pagpapala po, itinuturo sa kanila na ang pagpapala ay dulot ng pagsunod sa Diyos. Hindi paggawa ng masama, hindi pagsamba sa ibang Diyos. Naintindihan po ba natin kung ano yung problema doon sa kalagayan ng mga Israelita sa panahon na yon? Nabivisualize po natin, ano? So, lapitan po natin. Nangyayari po ba ito sa ating panahon? Na may mga hindi mananampalataya, ngunit sagana sila. Quote and quote, sagana sila. Mga hindi mananampalataya, mga hindi sumusunod sa Diyos, na sagana, may malaking bahay, successful sa kanilang careers, maraming ari-arian, tanyag, sa social media, may mga personalidad na lantarang sumusuway sa Diyos. Yung iba nga, pinagyayabang pa yung kanilang kasalanan. Familiar po ba? Na-visualize po ba natin? Nangyayari po ba ito sa ating panahon ngayon? Ganun po yung itsura ng kalagayan ng mga Israelita ng panahon na yan. Tataka tayo, itong personalidad na to, proud pa siya na gumagawa siya ng kasalanan. Tapos, sa mga kabataan, familiar dito sila yung mga sikat ngayon. Daming viewers, daming followers. And in return, yumayaman sila kasi the more viewers, the more followers, the more engagement, mas lalo silang sumisikat. Sa mata ng mga hindi mananampalataya, pinagpapala sila. Pero hindi po ganun ang pagpapala ng Diyos. Hindi po siya maituturing na pagpapala kung ito'y galing sa paggawa ng masama. Okay po?
Ganun po yung nabaluktot na pagkaunawa ng mga Israelita sa panahon na yon. Na iniisip nila na, pagpapala yan, pagpapala yan. Hindi po magiging pagpapala iyon kung galing ito sa paggawa ng masama, kung galing ito sa paggawa ng hindi kinalulugdan ng Diyos. Sa atin po, yan, lalapitin natin lalo. Sa labas, pagsusulit na nila yan, sila nang bahala dyan. Sa atin pong mga sarili, limiin po natin ito. Binabaluktot din natin yung katotohanan ng katarungan ng Diyos kapag tayo ay patuloy na nagkakasala sa kabila ng mga babala ng Diyos, sa kabila ng pag-aaral ng kanyang mga salita, sa kabila ng pag-uusig ng banal na Espiritu. Ganon din po ang mukha, ganon din po yung itsura. Sige po, hindi na sa paggawa ng kasalanan. Kunyari po, kasalanan pa rin siya, pero kasi ngayon may mga lines na blurred na. Kunyari, pumili tayong lumiban sa gawain. Tapos, i-expect natin na pagpapalain tayo ng Diyos. Kunyari, piliin natin na magsinungaling. Tapos aasahan natin na pagpapalain ng Diyos yung ating desisyon na magsinungaling. Halimbawa po, meron tayong kaibigan or boss, sabihin natin boss. Tapos meron siyang sabihin mo ganito. Sabihin mo, magsinungaling ka para hindi ako madelikado. Huwag po nating asahan na kung nagsinungaling tayo, kaya maganda yung outcome or hindi. Hindi po pagpapala yun. Bakit? Kasi ito'y ginawa sa pamamagitan ng hindi kinalulugdan ng Diyos. Sa paggawa ng masama. Magsinungaling, yan. Magsaksi sa mali. Paano ba tayo nagsasaksi sa mali? Pag nakikiparte tayo sa isang bagay na mali, huwag po tayong umasa ng pagpapala ng Diyos. Ang hindi pagkilos, kung kailangan nating kumilos, huwag po tayong umasa na pagpapalain tayo ng Diyos. Andiyan pa po ba tayo? Parang masama na yung tingin niyo sa akin. Okay pa po tayo? So anong dapat nating gawin? Magsisi tayo. Itigil natin ang ating mga ginagawang mali. Magsisi sa ating mga kasalanan at piliin nating gawin yung mga kinalulugdan ng Diyos. Nang sa gayon, hindi po tayo makatulad ng mga Israelita. Gawin nating halimbawa yung nangyari sa kanila, hindi para gayahin. Of course, para kung ano yung hindi dapat gawin upang hindi tayo maging ganito, upang hindi masagad ang tiyaga ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Yan, so kunyari nakuha natin. Ang susunod naman po ay hinamak nila ang Diyos. Ito po yung pangalawang kasalanan, pagpaparatang nila sa Diyos. Sa paanong paraan? Yan, sabi nila, nasaan ang Diyos na makatarungan? Actually, sa English po, where is the God of justice? So kung itatranslate natin yun sa Tagalog, nasaan ang Diyos ng katarungan? So pag sinabi po nating Diyos, or God of something, siya yung puno, siya yung pinagmumulan. Kunyari, God of love. Diyos ng pagmamahal. Sa Kanya nagmumula lahat ng pagmamahal. Siya yung perfect example ng pagmamahal. God of mercy, Diyos ng habag. Ang kahabagan ay nagmumula sa Diyos. So nung sinasabi nilang nasaan ang Diyos ng katarungan, sinasabi nila na nasaan yung katarungan, nasaan yung magpaparusa. Na nakikita nila na sa panahon nila,
Maraming gumagawa ng masama. Nakikita nila yung korupsyon, nakikita nila yung injustice, nakikita nila yung pag-aalipin, nakikita nila yung pangkukulam, pangangalunya, pero parang walang nangyayari. Nasaan yung nangako, napaparusahan niya ang masama. Ganun yung situation nila nun. Pero may mas malalim na ibig sabihin nung tinatanong. Actually, dito po sa nakasulat, itinatanong. Hindi po siya itinatanong eh. Hinahamak nila ang Diyos sa pagsasabi na ito. Sa papaanong paraan? Ang ginamit po ng salita dyan ay katarungan. Sa panahon po nila, yung katarungan, mishpat, sa Hebreo, sa Griego po, sa Bagong Tipan, ang salin po dito ay dikaiosune. Ibig sabihin po niya ay judgment, justice, at katambal po nung sa dikaiosune, righteousness. Magkatambal po siya sa panahon niya. Sa atin, katarungan, katuwiran. Sa kanila, pag sinabing dikaiosune, malalim po, mabigat po yung salitang yon. Ibig sabihin, justice, righteousness, and yung ability na i-keep yung covenant. Ganon yung dating. So, nung pinaparatangan nila ang Diyos, nasaan ang Diyos ng katarungan? Sinasabi nila na, nasaan ang Diyos na kayang humatol? Yan. Pinaratangan nila ang Diyos ay hindi humahatol. Pinaratangan nila na ang Diyos ay baldado. Walang kakayahang humatol. Hindi lang siya hatol eh. Pinaratangan nila na ang Diyos ay hindi tumutupad sa tipan. So, example po, kung paanong, para mas maintindihan natin, kung sa panahon natin ngayon, may judge. Ano nga ang Tagalog ng judge? Hukom. May hukom. Tapos, itong hukom na to, kilala natin na corrupt na hukom. Tapos, ang lilitisin niya ay corruption. Makakapaglitis ba ng tama? Hindi po, di ba? So, ganito yung pagpaparatang ng mga Israelita nang sabihin nila, nang hamakin nila ang Diyos, nasaan ang Diyos ng katarungan? Iniisip nila, kasi yun yung nasa isip nila eh, mahal ng Diyos ang masama. So, paano niya hahatulan yung masama? Naintindihan po? Yun po yung bigat. Nung 5 salita na yon, nasaan ang Diyos ng katarungan? 5 nga ba? Nasaan ang Diyos ng katarungan? Kumbaga sa tinapay, ang palaman nun, hindi masarap. Yung palaman niya ay, yun, walang Diyos. Ganun nila sinasabi. Wala kang abilidad na humatol. Kasi nakikita namin yung kasamaan na namamayagpag. Nakikita namin yung kasalanan na patuloy na nangyayari. Again, sinabi nila na pinaratangan nila ang Diyos na hindi tumutupad sa tipan. Ano ba yung tipan? Tipan ng Diyos sa kanila. Iligtas ang bayan, pagpalain ang bayan, wakasan ang kasamaan. So, nung nakikita nila na parang hindi naman tayo pinagpapala, parang hindi naman tayo iniligtas, parang hindi naman nawawakasan yung kasamaan. Ganito po yung mukha nun. Navivisualize po ba natin? Yan. So, ngunit paano nga ba humatol ang Diyos? Alam ba natin kung paano humatol ang Diyos? Nasa sa atin bang definisyon kung paano hahatol dapat ang Diyos? Mamaya po, titignan natin yan. So, ilapit muna natin again sa ating sarili. Nangyayari po ba to sa ating panahon? Laganap ba ang kasamaan? Parang sa amin lang yata magulo. Laganap ba ang krimen? Laganap ba ang sakit? Hindi po ba tayo nagtanong, tataka, bakit nangyayari ito? Bakit may pandemic? Bakit may mga kinakawawa?
Bakit may korupsyon? Bakit si congressman? Bakit? Delikado to. Sa 6 a.m. hindi pala naka-broadcast. Bakit? Hindi po, biro lang po yan. Bakit nangyayari yung kasamaan? Basically, sa panahon natin. Hindi nga ba humahatol ang Diyos? Hindi nga ba hahatol ang Diyos? Lapitan pa ulit natin. Kapag tayo ay namumuhay sa pagsuway at pagpapatuloy sa kasalanan, sa paggawa ng hindi kinalulugod ng Diyos, hinahamak natin ang Diyos sa pagpapamukhang hindi niya tayo kayang hatulan. Kapag may ginagawa tayong mali at pinagdesisyonan natin, pinili nating ipagpatuloy ito, ano po ang mukha nun? Anong itsura nun? Ganito po. Kapag tayo'y nagsisinungaling, whether malaki, maliit, white, black, red, hindi ko alam kung may reds, may red lies, kahit ano pa po yan, kung pinili natin, pinagdesisyonan natin gawin ito, pinagdesisyonan natin lumabag, sumuway sa Diyos, ganito po ang mukha niya. Pinaparatangan natin na hindi kayang humatol ng Diyos, na walang Diyos ng katarungan. Okay lang po kayo? Parang nandyan pa po ba kayo? Parang bababa na ako. So yun po, anong dapat natin gawin mga kapatid? Alam ko po medyo mabigat ito, kagaya ng sinabi natin kanina, ngunit kailangan po natin itong pag-aralan at limiin nang hindi tayo mauwi sa ganitong sitwasyon. Anong dapat natin gawin? Magtiwala tayo sa Diyos ng katarungan. At isa pa po, ang pinaka-importante, ipanumbalik natin yung takot natin sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Opo, mapagmahal ang Diyos. Pero kailangan natin siyang ipagpitagan. Kailangan nating matakot na Diyos siya, na darating ang kanyang katarungan. So, hindi nga ba hahatol ang Diyos? Tingnan po natin sa ikalawang parte po ng ating teksto, kung nandyan pa po kayo, sabay-sabay po nating basahin ang Malakias 3:1-6. Ready? Read. Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Sumunod po, dali lang Yan. Dahil dito, ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda, Jerusalem, ay magiging kalugod-lugod kay Yahweh. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol, sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Amen. Salamat po sa ating pagbabasa. Yan. Hindi nga ba hahatol ang Diyos ayon sa ating binasa? Ano pong sabi? Hahatol daw siya, di ba?
Yun po yung sinasabi dito. So paano? Ano ang tugon ng Diyos sa tunay na katarungan? Isa-isahin po natin yung ating binasa. Ang una po, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago saan? Sinabi niya, hindi ako nagbabago sa aking pangako. Anong pangako ng Diyos? Pangakong kaligtasan. Pangakong pagpapalain. Hindi siya nagbabago. So, yung sinabi po ng mga Israelita noong panahon na yon, yung pagpaparatang nila, hindi po ito yung totoo. Dahil sinagot po nila siya na hindi niya naising mapahamak ang sinuman. Naintindihan po ba natin yon? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Tama po? Ito po ay hindi, yung kaligtasan ay hindi binigay sa mga mabubuting tao lamang. Tama? Para sa lahat, sa buong sanlibutan. Parang hindi kayo nag-a-agree. Ang kaligtasan ay ginawa para sa lahat. Ngunit, may ngunit, ang kapilian ay nasa ating mga nilikha. May participation po na tayong mga nilikha, may free will ang bawat isa. Hindi lang mga Kristiyano, lahat may kapilian. Hindi po itinakda kung sino yung maliligtas. Ang tinakda po may kahatulan. Pero nasa sa ating may kakayahang, may kapilian, may kakayahang magdesisyon. Nasa sa atin po kung tatanggapin natin yung ibinigay na kaligtasan. At kung tayo'y magmamatapat doon sa kaligtasan na ibinigay sa atin, tayo magmamatapat sa Diyos. Tayo yung maliligtas. Amen po tayo doon? Amen po tayo doon? Parang sige po. Ang susunod naman po, yan po yung number 1 natin. Hindi niya naising mapahamak ang sino mang nilikha. So yung tinatanong ng mga Israelita, bakit hindi pa dumadating yung katarungan? Ito po, mahabagin po ang Diyos. Siguro kung dumating yung katarungan dun sa time na hiningi nila yon, baka kasama sila doon. Mamaya makikita natin. Number 2, siya ay tiyak na babalik upang humatol. At hahatulan niya ang masasama. So sabi po dyan, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Yun po yung sabi niya. Darating siya. Darating yung araw na yun. Darating yung panahon na yun. Huwag kayong mainip. Darating yun. Yan sasabi niya. At hahatulan niya ang masasama. In-itemize po niya dyan yung masasama. Hahatulan niya daw yung masama. Sino po yung ano dyan? Basahin po nga natin. Yung naka-underline. Ready? Read. At ang mga hindi gumagalang sa akin. Yan po yung in-itemize na hahatulan. Marami pong listahan yung mga masasama, pero bakit ito yung nilagay dyan? Marahil po, among dun sa mga nagpaparatang sa Diyos, ginagawa nila ito. Kasi, mapapansin nyo po, masasama, sinabi dyan, mangkukulam. Masama po ba yung mangkukulam? Definite po. Yes, check. Mangkukulam, masama. Mangangalo niya. Check. Masama. Mandaraya sa kanilang manggagawa. Check. Mga bulaang saksi. Check. Masama po yan. Mga mapagsamantala sa byuda, ulila at dayuhan.
mga mahihina. Parati pong magkakasama to, byuda, ulila, at mga dayuhan. Magkakasama po yan, ibig sabihin sila yung mga walang-wala. Pero pinagsasamantalahan pa rin. So injustice po yun. So masama po yun, yes? Pero pansinin natin, kasama yung mga hindi gumagalang sa akin. Sa mata po natin, hindi naman kasing sama yun. Tama po ba? Hindi naman sila magkasing sama ng mga mangkukulam. Pero hindi po, sa mata po ng Diyos, pare-parehas po sila. Oops. Yan. So tingnan po natin, ano ba yung sinasabi doon sabi dyan, hindi gumagalang sa akin. Medyo iba po yung salin, yung pagkasalin sa Tagalog. Pero sa English po, ang ginamit po dyan ay do not fear. Who do not fear me? Or Tagalogin natin ulit, walang takot sa Diyos. So kasama po ng masasama, yung walang takot sa Kanya. Kanina po na pag-usapan natin, ipanumbalik yung takot sa Diyos. Kasi, bakit? Kasama po sila sa hahatulan. Ang word po na ginamit para dun sa fear, do not fear, ang salita pong Hebreo doon ay yarei. So yung do not fear or not fear, lo yarei. Yun yung sinasabi dyan na yarei is takot, walang pagpipitagan, hindi natatakot, sila yung kasama sa masasama. So kapag walang takot ang tao sa Diyos, ano siya? Yari siya. Yan. Joke lang po kasi medyo seryoso na kayo eh. So, pero yun po yun. Sinama po sila. Kasama sila doon sa masasama. So, ang isa pa po, pahihintulutan akong mag-move ng slide nito. Kasama po doon sa hahatulan niya na masasama ay yung mga sasaksi laban sa masasama. Hindi lang po siya parang inisip natin, masama, basta masamang gawain, automatic na yan. Tignan po natin, ano ba yung sinasabi sa Mark 8:38? Ito po yung definition, nakasama doon sa masasama. Ready? Read. Sa harap ng mga taksil. Ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya. Malinaw po? Kailangan pa po ba nating diinan to? Kapag ikinahiya, hindi lang po ito gumagawa ng masamang bagay. Na yun nga, yung pangkukulam, hindi po. Kapag ikinahiya ninyo ako, pag ikinahiya po natin yung ating pananampalataya sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating trabaho, pag ipinagpalit natin ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, ito po yun. Ito po yung picture na ito. Kasama po silang hahatulan. Malinaw po? Wala na talaga. Malinaw po. Amen. Yan. So, yan po. So, sino lang ang maliligtas? Ang mananatiling tapat hanggang huli ay maliligtas. Kanina po, na-discuss na po natin yan. Yung masasama, may kahatulan ng Diyos. Sa mga mananatili, yun po yung operative word, mananatili. Hindi po siya basta tinanggap ko ang Panginoon. Okay na. Hindi po. Mananatili. Sa mananatiling tapat hanggang wakas. Sa mga pipiliing gawin ang kinalulugdan ng Diyos hanggang sa wakas, sila lamang po yung maliligtas. Yung mga hindi gagawa nun, kasama po silang hahatulan. Okay po? Malinaw po? Malinaw po? Yan. Konti na lang po, kapit po tayo. Ikatlo,
Yan. Ang liping Israel ay lilinisin at dadalisayin. Ang sabi po doon sa teksto, para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak ni Levi katulad ng ginto at pilak at sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. So, yung mga Israelita po, nung time na yon, sandali lang po Ayan. Yung mga Israelita po, nung panahon na yun, nainip sila. Tapos, dumadana sila ng, sa tingin nila, paghihirap. Naghihirap sila. Nakakalungkot po na iniisip nila na hindi pagpapala iyon. Hindi nila nakita na yung pagtutuwid sa kanila, pagdidisiplina sa kanila ay pagpapala ng Diyos. Sa atin po mga Kristiyano ngayon, dagdagan po natin yung definisyon ng pagpapala. Ang pagpapala po ay hindi nalilimitahan sa material na bagay, sa katanyagan, sa kasikatan, sa mga kagaya nung binanggit ni Kuya Genesis. Kagaya ng binanggit ni Kuya Genesis kanina sa panawagang pagsamba. Yung mga bagay na pang sanlibutan, opo, pinagpapala po tayo ng material na bagay. Pagpapalain po tayo ng tagumpay, pero hindi po nag-i-equate yun na yun lang ang pagpapala ng Diyos. Yung mga pagpapalang material, may layunin po ang Diyos sa mga ito. Hindi po siya, pag hindi tayo yumaman, ibig sabihin hindi na tayo pinagpala. Naintindihan po ba natin? Ganun tumatakbo ang mundo ngayon. Actually, sa ibang katuruan, ganoon. Ganoon yung paniniwala nila. Pag mahirap ka, hindi ka pinagpala. Pag may sakit ka, hindi ka blessed. Pag wala ka nito, pagka hindi ka first class sa eroplano, ganyan, hindi ka pinagpala. Kulang ang pananampalataya mo. Hindi po. Dagdagan natin yung definisyon ng pagpapala ng Diyos. Kasama po sa pagpapala ng Diyos ang pagtutuwid. Kasama po sa definisyon ng pagpapala ng Diyos yung pagdidisiplina. Kaya't kung tayo ay dinidisiplina, tignan natin siya na pagpapala sa atin. Bakit? Sino lamang ba ang dinidisiplina ng Diyos? Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak upang sila'y dalisayin. Tignan po natin yung sinasabi sa Biblia. Yan. Sino po yung mga magulang dito? Pataas po ng kamay. Yan, mga magulang, maiintindihan nyo ito, naiintindihan natin ito. Sino yung mga anak? Iisip, lahat po tayo anak. Okay po, sino yung mga kabataan? Ay, wala. Wala. Ay, si Kuya Dennis. Ay, hindi pala. Nasa taas. Ayan, so yung mga kabataan, nandyan kayo? Mamaya po, may fellowship. So yung mga kabataan, sigurado akong nandito kayo. So yung mga kabataan lang po, basahin po natin yung nasa green. Ready, read. At huwag kang panghihinaan ng loob. Sapagkat isa pa po Yan, yung green po ulit. Mga kabataan, nabasa po ba natin yun? Naintindihan po ba natin yung nakalagay dito? Bakit kailangan ng pagtutuwid? Bakit kailangan ng pagdidisiplina? Para saan ito?
para ito'y sa ikabubuti din natin. Tayong mga anak ng Diyos, ang Diyos natin ay ating Ama. Dinidisiplina niya tayo, tinutuwid niya tayo para sa ating ikabubuti, para sa ating ikababanal. Kung hindi niya tayo dinidisiplina, mag-isip-isip tayo. Pag hindi na kayo dinidisiplina sa mga kabataan, pag hindi na kayo dinidisiplina ng inyong mga magulang, baka hindi nyo na akong ngitian mamaya pagbaba ko. Pag hindi na tayo dinidisiplina, ano na tayo? Hindi na tayo mga anak. Bahala na tayo sa buhay natin. Familiar po ba yung statement, mga magulang? So, yun po, ang pagdidisiplina, ang pagtutuwid ay pagpapala dahil ito'y para sa ikabubuti natin. Tanggapin po natin yung pagtutuwid. Tanggapin po natin yung pagdidisiplina. Dahil ito'y para sa ikabubuti natin, ikababanal natin, dahil tayo ay inihahanda niya. Inihahanda para saan? Inihahanda niya para sa Kanya at sa Kanyang kaharian. So, pagpapala po iyon at nakakalungkot na ang mga Israelita, hindi nila nakita iyon. Nainip sila. Naghaka-haka sila na parusa ito. Pinaparusahan tayo, hindi tayo mahal ng Diyos. Baliktad po. Mahal sila ng Diyos, kaya nangyayari yun sa kanila. 2,000 taon na nagtiyaga ang Panginoon sa kanila sa pagtutuwid, sa pagpapaalala, sa pagdidisiplina. So, wag po nating gayahin yung nangyari sa Israel. Magpadisiplina po tayo. Magpatuwid po tayo. Tanggapin natin ito na pagpapala. Amen po? Yan, medyo lumalakas na. Ang ika-4 po, ang tugon ng Diyos sa tunay na katarungan ay maipanumbalik ang pagsambang nararapat. Yan. So, ano pong ibig sabihin nito? Basahin po natin sabay-sabay. Okay lang po kayo? Huling punto na po ito. So, kapit po tayo. Ano pong sabi dyan? Ready, read. Ay magiging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng dati. Ano po yung sinasabi dito na dahil dito? Ang sinasabi po dyan, karugtong po ito ng binasa natin kanina. Dahil dito, palitan po natin dahil sa pagtutuwid, dahil sa pagdidisiplina, ang mga handog na dadalhin ay magiging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng dati. So karugtong po ito nung punto natin kanina. For example po, kung ang isang bagay ay madumi, kunyari kakain tayo, tapos yung plato, madumi siya, gagamitin po ba natin yung plato? Pwede? Hindi. Ano pong gagawin natin? Huhugasan, lilinisin natin para magamit, para maging kagagamit-gamit. Kung isang bagay po na inaasahan natin na gagamitin natin siya, dapat tuwid, pero baluktot siya, anong gagawin natin? Itutuwid muna natin bago natin siya magamit. Ano pong ibig sabihin nito sa ating buhay pananampalataya? Kung tayo ay hindi tumatanggap ng pagtutuwid, ng pagdidisiplina, lahat ng ginagawa natin na pagre-relihiyon, pagmi-ministry natin, pagtutugtog natin, pag-preach natin, pagbabahagi ng salita, kung hindi natin kayang tanggapin ang pagtutuwid, ang pagdidisiplina ng Diyos, ito'y mananatiling pagre-relihiyon lamang. Ibig sabihin, walang sa mata ng Diyos, sa tingin ng Diyos, yung mga ginagawa natin. Ulitin ko po, kapag tayo po ay gumagawa ng mga gawaing pangrelihiyon at hindi tayo nagpapatuwid,
hindi tayo nagpapadisiplina sa Diyos. Hindi nagiging kalugod-lugod kay Yahweh yung ating handog. Hindi nagiging kalugod-lugod kay Yahweh yung ating buhay, yung ating pamumuhay, yung ating pagdalo, yung ating paggawa sa ministeryo. Kagaya ngayon, nandito tayong lahat. Sayang. Nagiging habit na lang ba yung pagpunta natin? Nagiging obligation na lang ba yung pagtugtog natin, yung pagganap natin sa gampaning pangministeryo? Sayang po. So, tanggapin natin yung pagtutuwid, pagdidisiplina, kasi sa paraang ito lamang, liban sa paraang ito, liban sa pagdidisiplinang ito, mawawalang halaga yung ating mga handog sa Panginoon. Okay lang po? Pasensya na po, patawarin niyo ko. Nandali po Yan. So, yun po yung 4 na tugon ng Diyos sa tunay na katarungan. Ang una, hindi siya nagbabago. Pinaparatangan siya ng mga Israelita na bakit hindi mo pa ibagsak ang iyong parusa? Ngayon na, now na. Sabi ng Diyos, hindi pa ito yung panahon. Mahabagin po ang Diyos natin. Nais niyang maligtas ang lahat. Ngunit, may partisipasyon po ang tao doon sa naisin na yon ng Diyos. Dinidiin po natin ito na may kapilian tayo bilang mga taong nilikha na may free will, na kayang magpasya kung tayo ay susunod o hindi, o magsusuwail sa Diyos. May partisipasyon po tayo doon sa bagay na iyon. Ang maliligtas lang po ay yung mananatiling tapat hanggang wakas. Ikalawa, siya ay tiyak na babalik upang humatol. Hahatol po ba ang Diyos? Parang hahatol po ba ang Diyos? Amen. Hahatol po ang Diyos ayon doon sa ating napag-aralan. At babalik siya upang hatulan ng masasama. At yun nga, yung maliligtas lang, yung mga magmamatapat sa Kanya, yung mananatiling magmatapat sa Kanya hanggang wakas. Ang ikatlo, ang liping Israel ay lilinisin at dadalisayin. At itong paglilinis at pagdadalisay na ito ay para sa ikabubuti. Ikabubuti natin, ikabubuti ng lahat ng mananampalataya dahil inihahanda niya tayo. Ang ikaapat, ang pagsambang nararapat ay maipanunumbalik. Ang pagtutuwid, ang pagdidisiplina ay nagdudulot ng katanggap-tanggap na paghahandog natin sa ating Diyos. Na lahat ng ating gagawin nawa ay hindi masayang. Kaya tanggapin natin yung pagtutuwid at pagdidisiplina ng ating Panginoon. So, ano pong natutunan natin dito? Ang Diyos ay kumikilos ayon sa Kanyang sariling pamamaraan at kapanahunan. Yung mga Israelita po, nainip sila. Parang, inaantay nila na bumaba na yung kaparusahan. Pero hindi po ganun Hindi, sa kanilang pagkainip, naghaka-haka sila, nagparatang sila ng masama sa Panginoon. Binastos nila actually yung Panginoon. Hinamak nila ang Panginoon dahil doon sa pagkainip nila. Nawa maging halimbawa po yung pangyayaring iyon sa ating mga buhay. Ang Diyos po ay kumikilos ayon sa Kanyang sariling pamamaraan at kapanahunan. Walang sino mang kayang madaliin o antalain ito. May mga bagay po na itinakda ang Diyos. Itinakda niya ang katapusan, itinakda niya ang kawakasan ng kasamaan, itinakda niya yung araw na yon. Hindi natin batid iyon. May mga bagay na itinakda ang Diyos. At may mga bagay na may involvement, may participation ang mga tao na hindi niya itinakda. Hindi po itinakda kung sino yung specific na maliligtas. O, Sam, ikaw itinakda kitang maliligtas. Ikaw, hindi. Hindi po ganon. Sa mga bagay na may partisipasyon, ang kapilian ng tao,
Hindi po itinakda ng Diyos iyon. Kailangan po nating magdesisyon, kailangan po nating pagdesisyonan na piliin yung nakalulugod sa Diyos. Piliin nakalugdan tayo ng Diyos. Piliing magmatapat hanggang wakas. Ulitin ko po, piliing magmatapat. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hanggang wakas po. So, lagumin po natin ang ating pag-aaral. Ang Diyos ay mahabagin at makatarungan. Pag-aralan po natin yan. Tama po ba? Malinaw po? Kung di po malinaw, uulitin po natin. May oras pa naman. Biro po. Ang Diyos ay mahabagin at makatarungan. Amen. Mahabagin siya sapagkat siya ay matiisin at nais niyang maligtas ang tao. Tandaan po natin yon. Yung kaligtasan, hindi lang po yun para sa ating mabubuti. Yung kasamahan natin na, naku, sama-sama naman ito. Hindi po nangangulugan na walang kaligtasan para sa Kanya. Lahat po, binigyan ng kaligtasan. Nasa pagpapasya ng tao kung tatanggapin yun. Nasa pagdesisyon kung kailan niya tatanggapin, kung kailan niya pipiliin yung kaligtasan, pipiliing tanggapin yung ibinigay na kaligtasan para sa lahat. Makatarungan sapagkat lahat ay haharap sa kanyang kahatulan sa takdang panahon. Hahatol po ang Diyos ayon sa ating napag-aralan. Ngunit hindi siya hahatol kung kailan natin gusto. Hindi siya hahatol doon sa panahon natin, kung kailan natin, Lord, bagsakan mo to ng parusa. Hahatol po siya sa kanyang takdang panahon. Tandaan po natin yan. Kung ang ginagawa ng Diyos, ginagawang pagtutuwid, pagdidisiplina ng Diyos, kubliman ito o lantad, nadarama man o hindi, maginhawa man o masakit yung pinagdadaanan nating pagtutuwid, siya ay kumikilos upang tayo ay ipaging ganap at gawing karapat-dapat sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Yun po yung layunin. Inihahanda tayo. So, wag po nating isipin na, naku, pinaparusahan ako ng Diyos kasi gusto lang niya. Hindi po. May dahilan po. Parati pong may layunin ang Diyos. Tatandaan po natin yun. At sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid, ito po yung layunin. Tayo inihahanda niya para sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkakilala, pananampalataya, at ididiin ko po ito, pagkatakot sa Diyos. Amen po? Magkaroon tayo ng malalim na pagkatakot sa Diyos. So, yun po yung ating aral sa araw na ito. Sabihin nga po natin, makatarungan ng Diyos. Parang na. Isa pa po, makatarungan ng Diyos. Isa pa po, makatarungan ng Diyos. Yun po, nawa po sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa mundong ito na pasama ng pasama, na ang bigat para sa atin, pahirap ng pahirap. Maging pag-asa po sa atin yung katotohanan na makatarungan ang Diyos. Maraming salamat po at ito po ang aral.